may mga tanong should we look at our methodology? Alam mo, Christian, maraming methodology ang pagsasagawa ng survey. Dati-dati sinasabi, hindi namin nakukuha yung mga mayayaman, yung mga nakatira sa Gated BGC. communities. Yeah. Hindi, BGC, katulad. Huwag na natin sabihin kung sino nakatira doon. Si Kasi Senedo. pagpasok mo pa lang doon, pag hindi ka kilala ng gwardiya, hindi ka napapapasukin, di ba? Yeah. So, ang sampling doon, hindi mo pwedeng gawing random. Normal na ginagawa mong sampling doon ay mas parang referral, snowball. May kakilala ka nakatira dito sa Forbes Park, mag-i-interview ka, pwedeng niyan sabihin na i-refer kita sa iba pa. Pero kumakatawan lang yun doon sa nakatira doon sa lugar na yun. Hindi siya pwede kumatawan sa iba pang mamayayaman sa iba pang lugar. Di ba? But that's the limitation of that type of sampling. Yun sa amin ay multi-stage. Basically, lahat tayo ay may pare-parehong tsansa na mapili. Na matanong. Ay sinasabi ng iba, ilang taon na ako. Ako 60 years old na. Hindi pa ako na-survey. Di ba? So, pero tingnan mo naman, 1,200 ang sample size. Ilagay na natin na 70 million ng adult Filipinos. Ang chance mong mapili siguro 1 out of 55,000. Mas maliit yung malaking possibility kumpara sa manalo sa loto. Oo. Pero yun nga, dito sa inyong mga surveys, dahil, di ba, yung socio-economic status, ano yan di ba? Nakaklasify yan So, how credible yung sa Class A? Maliit lang ang nakukuha mo dun At ang tansya nga namin yung Class A, B, C ay hindi lalagpas sa 10%. Batay sa mga, kasi since nandun mapagpili namin, ito yung proportion na nakuha mo, malalaman mo, estimate mo kung gaano kalaki. Doon sa ABC na yon, mas malaki yung C. Yung AB doon, wala pa siguro 2%. Oo. So yun nga. So how representative is that doon sa true preference nung socio-economic class na yun? Well, it would represent, that socio-economic class, but there are valid estimates of how big that class is. Pwede mo lang gawin yun kung talagang gusto mong truly representative of each stratum, each segment of the population. Ang sampling mo doon, mag-stratify ka. Na stratified random sampling. Ibig sabihin, alam mo kung ilan yung, ito yung sinasabi ng karamihan, Gen Z millennial. Alam mo kung gaano karami ang 18-year-olds. Anong proportion nila ng voting population. So kung alam mo kung gaano karami, pipilitin mo makakuha ng ganong kalaking bilang ng mga respondent galing doon sa grupo na yun. So parang meron kang quota for each stratum. Pero kinakailangan alam mo yung kabuuan bilang ng bawat stratum basically. Okay. Ito may mga tanong sa iyo, Prof. Ronnie, no? Ito yung una. Nakikita ba sa survey ang vote buying? Siguro ang tanong dito, meron ba kayong survey kung saan tinanong yung mga respondents kung nag-engage sila sa vote buying or willing? Well, maliit na proportion lang. Kung ginagamit namin method dyan list experiment tsaka sealed envelope Mix of list experiment, sealed envelope. Ito paliwanag yung list experiment. Basically, ang gagawa mo doon, di-divide mo yung respondent mo into 2 groups. Yung isa, bibigyan mo na listahan ng 4 na ng kaganapan. Yung isa, bibigyan 3. Doon sa isa, meron doon nabibili ng boto. So, ilan rito ang sinasagawa ng mga kandidato. So, parang indirect measure. Kasi pag tinan mo sila na may bumibili ba ng boto nyo, pag tinan mo sila, may nagbumibili ba ng boto sa inyong pamayanan, mas malaki yung proportion nun Pero pag tinan mo na direkto, may binibili ba ng boto nyo, gagamitin mo metodologiya doon, yung sealed envelope, bibigay mo yung questionnaire, sasabihin mo, hindi ko alam kung anong mga nandyan sa loob, pakibukas lang at pakisagutan at pagkatapos ilagay nyo ulit sa envelope at iselyado nyo. Ang baba, Christian Mababa. Hindi, tsaka pag tinanong mo directly kung engage o willing ka, edi syempre, magiging defensive, di ba? Samantalang balita natin, bumabaha ng pera sa iba't ibang lugar Oo nga. So, ang tanong dyan, ilan ba yung aamin? Okay, eto may tanong.
yung youth vote, no? Ito si Utara Vetkin. Sabi niya, baka pwede patanong why Prof. Ronnie said the youth vote is a myth, but many analysts, including Prof. Julio Tehanqui, said totoong youth vote. Sinabi ba niya yan, ni Dean July, na talagang totoong youth vote? Even candidates said so. May mga kandidato nagkiklaim na merong youth vote. Sige, pa-explain nga yan. Yung Well, mga idea ng youth vote sa Filipina context. titignan ko lang yung datos para mas kasi pag youth vote, ibig sabihin yan, ano ba yung range ng youth? Kasi si Sen Edo nagpapanggap na Gen Z. Diba? Oo. So yung Gen Z hanggang millennial, sabi nila, ang age niyan ay 18 to 44. Diba? So pag tinignan natin yung boto ng mga yon, hati-hati rin sila eh. So, kunyari sa May survey namin, sino nangunguna sa 18 to 24? Si Bongo, si De La Rosa, si Tulfo, si Aquino, si Soto, si Cayetano. Mm. So, nag-i-split sila. Di ba? Sabi ko nga, hindi ito buo eh. Hindi yan monolith. Ang ano lang, dumami ang share nung Gen Z tsaka millennial. Yun ang alam natin. Pero kung may youth vote na ang kanilang pagboto ay batay sa pangangailangan, aspirasyon ng mga kabataan, ay pupusan na akong wala. Ingay. Kasi yung impression ng iba sa youth vote, progressive, woke, issue-based. Pero dapat nuance ang pagtingin dito sa mga kabataan na ito. Kasi if I'm not mistaken, no, baka naman nagkakamali ako, hindi ko hawak yung datos ngayon. Sa youth vote ng 2022, nanalo pa rin si Bongbong, di ba? Nanalo si Bongbong. Sa 2016, si Bongbong. Labang kay Lenny. 2022, si Bongbong. Labang kay Lenny ulit. Although marami din bumoboto kay Lenny. So, sabi ko yung mga nag-aaral sa mga pamantasan, katulad ng pamantasan pinagtuturo ko ng 40 taon, iba yan sa mga nag-aaral sa isang pamantasan, isang state university o pribadong pamantasan sa ibang lugar sa Pilipinas. Di ba? So, hindi mo maaasahan na kahit doon sa Lasal o sa Ateneo, Arneo o sa UST, iba-ibang grupo dyan Di ba? In the first place, a university is supposed to be a free market of ideas. So, why should you restrict it? Yung nga lang, pag nag-polling ka doon, konti lang bumoboto, lumalamang yung mga progresibo. Oo. Yun pa isa nakita namin dito sa survey, Christian. Kung kumpara mo yung resulta ng survey doon sa actual share ng votes cast, ang iba pang tumaas ay yung mga independente at galing sa mga progresibong grupo. Yun nga, tama. Tsaka, so, kasi sila dati, Heidi Mendoza, si Luke Espiritu, si Teddy Casino, si Lisa Masa, Eileen Bosas, kasama na yung mga independent na PDP naman. Sila maliit lang, sila Vic Rodriguez, si Doc Marites Mata, etc. etc. Tingin ko nga rin, ito rin yung parang lumabas sa pinakahuling election natin, no? Parang mas na-reflect yung mga lumalabas sa mga university surveys when it came to the performance do sa ranking ng mga independent candidates sa pinag-uusapan natin, do sa actual results. Kasi before, may mga nagtatanong, di ba, in previous election cycles, teka, bakit sa university survey, at ibang-iba yung choices sa mga estudyante, pinapaliwanag ko rin sa mga nagtatanong, ano yan, reality yan dyan sa university na yan. Kakaiba yan sa iba't ibang mga universities, di ba? At di natin pwedeng sabihin na ganyan mag-isip ang pangkalahatan ng kabataan sa Pilipinas. Ito, curious pala ako, Prof. Ronnie, no? Paano naman yung mga kabataan na wala sa school system? Captured ba yan sa mga survey, for instance? Captured sila. So, yung 18 to 24, so basically all age groups are captured Yung nagsasabi na hindi namin nakaka-capture hindi namin nakukuha yung Gen Z at Millennial, hindi totoo yun. Lahat ng age group nandyan. Kasama yung mga out of school. Kasama yung mga nagtatrabaho na gano'n ang edad. So, kasi pag inakit mo hanggang 44, siyempre, asahan mo na yung iba, maaaring nagtatrabaho na.